Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng DZMM Teleradyo. Pahayag ito ni BRC Chairperson Erwin Tulfo. Papatawag pa ba ang Brave 18 Marines? Ito ang sabi nyo. Mag-iimbestiga tayo, pero the question is, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood control? Parang ayaw niya na ng flood control. Can't we move forward? Marami pa namang problema na dapat imbestigahan. So parang unti-unti ng goodbye flood control. May nagtatanong, tatawagin mo pa ba yung 18 Marines? Inimbitahan naman yan di ba? Hindi naman sila sumipot. So, para ano pa? Ayun. So, anong ibig sabihin nun? Unti-unti, ang pagkakaintindi ako, I might be wrong. Unti-unti, ang BRC, iiwanan na ang investigasyon sa flood control. Kasi mag-move on na tayo, marami pa namang anomalya. Okay. Tapos yung Brave 18, dahil inimbitahan ng una, hindi naman sumipot, wala na. Iimbitahan mo pa ba? Sabi ni Atty. Baligo, na-late lang daw sila dahil hindi sila pinapasok sa Senado. Hinanapan sila ng mga QR code ba yun? Kaya na-delay. So pagpasok nila, nagdiretso lang sandali sa opisina ni Senator Padilla, nag-press conference. After that, mag-attend na sana sa BRC. Bigla namang hininto ang BRC hearing dahil, I don't know, meeting na lang daw. Hindi na hearing, kundi meeting. Tapos, tinigil na in respect daw sa mga biktima ng lindol. Ibig sabihin, to me, it's not enough na inimbitahan noon na hindi nag-attend. Kung talagang gustong malaman ang katotohanan, why not invite them? Maalala ko yung pahayag ni ex-Marine Colonel Ariel Querubin. Although pinagdududahan niya ang strong moral fibers nitong Brave Marines, bakit ngayon lang daw nagsasalita? At sabi ni Colonel Querubin, pabor siya na dapat tawagin ang Brave 18 na humarap sa BRC hearing. So, kung ganyan ang line of thinking ng BRC chairman, pareha sila ni Lacson. Kasi si Lacson, kung ano-ano ang sinasabi laban sa Brave 18, kaya hindi niya tinawag ni Minsan. So, itong Tulfo, ganyan na rin. Iwas Brave 18 talaga sila. Anyway, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Marami bang natuwa? Maraming nagalit, tumawa. 70,000 ang nag-react. 54,000 ang tumatawa, 14,000 ang galit. 1,600 lang ang nag-like. So, nasa 2% lang ang naniniwala, pumapabor kay Erwin Tulfo. 98% galit at tinatawanan siya. Yan po ang pulso ng taong bayan ngayon. Ito, si Frontman K. Sabi niya, with all due respect, sir, I think the better term is multitasking. Moving forward might mean something else. The so-called ex-Marines shall still be invited in hearings to validate their statements. Whether they are telling the truth or not, their testimonies are vital with the investigation. Agree. Jason Play. Sumipot po sila pero hindi nyo pinapasok kasi wala silang QR code. Correct. Kung ano-ano. Alison Abanes, paano kami makamove on kasama ka sa maleta? Yun ang problema. 8 maleta daw ang na-deliver. Daw aligasyon. So, paano ngayon yung kredibilidad niya na mag-imbestiga dahil isa siya sa inaakusahan? Diba? Ang hirap. Alvin Salo, may araw din kayong mga nakatanggap ng maleta. Rosel Flores, nahuhuli ang isda sa sariling bibig. Gido 2, before you jump into another problem, make sure to solve the first one, Mr. Lobender. Ibig sabihin, flood control mo nang ayusin bago pupunta sa ibang katiwalian. Ano ba yan? Marlon de la Cruz, galing talaga magpalusot si Ben Dalo. Joe Buena, takot ka rin at lalabas ang tuto kasama ka. Dinet, sabi niya, bato-bato sa langit, ang matatamaan ay huwag masyadong halata. Romel Barot,
Takot si Robust King, baka mabanggit pangalan tungkol sa maleta. Alfonsito, parang may naamoy ako dito sa moving forward. Baka mabalikan pa ang maleta at balikan siya ng kargador na binanggit mo. Baon na yan sa limot. Paano mababaon yan? Humahawak ng bit sangkot. So, ako, tingin ko, wala na. Ngayon na naagaw na nila ang liderato sa Senado, balik sa uno. Parang style Soto Lacson nung kapanahonan nila. Ganyan din ngayon. Kung mag-imbestiga man is top house sa Bisaya. Pakitang tao. Ito na yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na the greatest cover-up in our nation's history. The main reason bakit hinilit nilang inagaw ang Senate leadership is dahil sa flood control issue. So anyway, dahil nasa kapangyarihan sila mga kaibigan, let it be. God is watching from a distance. Darating din ang panahon, may iimbestigahan ng todo ito. Sana 2028 na bukas para makaboto na tayo ng bagong presidente na may tapang at malasakit na mag-imbestiga at magpakulong sa mga totoong magnanakaw, mastermind sa flood control scandal. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.